Magandang araw muli sa inyo mga kaibigan, mga kapatid. Marami ngayong naliligo sa dagat. Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa the inscription on the cross of Christ. The inscription on the cross of Christ. Kung mapapansin nyo dito sa ating background picture na yung tatlong cross, na yung dalawa dito, yung dalawang malefactor, yung dalawang pusakal, at ang Panginoong Jesucristo yung nasa gitna. At dun sa ulo na ng Panginoong Jesus ay merong lapida. Yun yung inscription. Yun ang pag-uusapan natin ngayon, yung nakasulat doon sa lapida. At yung picture sa ibaba, ito yung nakasulat sa lapida na nakasulat sa tatlong lengguwahe: Hebrew, Greek, and Latin. Maraming pong salamat sa mga kapatiran, kaibigan, sa mga kasama ko sa trabaho na hindi nagsasawa na sumubaybay at manood ng aking videos. Ang pagkapako ng Panginoon Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo ay nakarecord doon sa 4 na gospel, 4 na aklat ng New Testament, sa Matthew, Mark, Luke, and John. Ito yung 4 na verses kung saan nakasulat yung inscription doon sa krus. Basahin ko isa-isa. Unang-una yung Matthew chapter 27 verse 37. And set up over his head his accusation written, "This is Jesus, the King of the Jews." Number 2, Mark chapter 15 verse 26. And the superscription of his accusation was written over, "The King of the Jews." Number 3, Luke chapter 23 verse 38. And a superscription also was written over him in letters of Greek and Latin and Hebrew, "This is the King of the Jews." And lastly, pang-apat, John 19 verse 19. And Pilate wrote a title and put it on the cross, and the writing was, "Jesus of Nazareth, the King of the Jews." Ang sabi dun sa John chapter 19 verse 21 and 22, nang mabasa ng mga chief priest yung nakasulat doon sa inscription, ang sabi nila, dapat hindi mo sinulat "the King of the Jews". Dapat ang sinulat mo na sinabi niya na ako ang hari ng mga Hudyo. Subalit sumagot si Pilate, ang sabi niya, kung anong nasulat ko na. Kung mapapansin nyo na dito sa 4 na versikulong ito na merong pagkakaiba yung mga sinabi ng mga writers, na it seemingly may mali sa record na ginawa nila. Iisa lang naman yung lapida na tiningnan ng mga writers na ito. Subalit sa 4 na versikulong ito, walang pagkakamali dito. Ang key idea dito is yung sa Luke chapter 23 verse 38, na kasi ito ay nakasulat sa 3 lengguwahe, sa Greek, Latin, and Hebrew. Isa sa mga reason kung bakit 3 language ito, kasi kung isang language lang ang ilalagay mo, magrereklamo yung ibang tao na hindi nakakaintindi yung 2 language dito. Kung kaya nilagay niya yung 3 lengguwahe, pinalagay ni Pilate yung 3 language sa lapida. Kung kaya medyo may konting pagkakaiba yung mga statement dito, kasi prepare ng mga writers kung ano yung alam nilang language sa 3 language na ito. Si Luke and John sila ay nagsulat para sa mga Gentiles, kung kaya prepare nila na yung Greek yung kanilang ilagay na statement dito. Samantalang si Matthew bilang Hudyo, ina-address niya yung kanyang mensahe sa mga Hudyo, kung kaya Hebrew ang gamit niya. Si Mark, prepare niya yung mensahe niya para sa mga Romans, kung kaya yung kanyang kinopya yung mensahe dun sa Latin. Kasi ang language ng mga Romano noon ay Latin. Meron akong video, ang title, "The Origin of the Bible Part 3". At dito in-expound ko yung John chapter 19 verse 20, yung significant nung Hebrew, Greek, and Latin. So, panoorin natin. And Pilate wrote a title and put it on the cross. And the writing was, "Jesus of Nazareth, the King of the Jews." This title then read many of the Jews, for the place where Jesus was crucified was nigh to the city, and it was written in Hebrew and Greek and Latin. Yung sinasabi sa verse 20 yung inscription na nakasulat sa krus, na nakasulat sa Hebrew, Greek, and Latin language. Okay? Itong Hebrew, Greek, and Latin ay merong
significant. Unang-una, bago yung significant na yan, yung senaryo ng lugar na ito, kung anong nangyayari dito, na kung saan dito ay napako ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo, na siya ay napako dahil sa kasalanan lahat ng tao. Okay? Binayaran niya yung ating kasalanan dun sa krus ng Kalbaryo para tayo ay maligtas. Dun sa mga kaibigan natin na hindi pa ligtas, ito ang mahalagang bagay na dapat mangyari sa buhay natin, na mangyari sa buhay mo, sa ating lahat, na tayo ay makatagpo o makasumpong ng kaligtasan sa ginawa ng Panginoon si Kristo dun sa krus ng Kalbaryo. Ang senaryo dito, siya ay nakapako sa krus, ang Panginoon si Kristo, at ang crowd ay sari-sari din. Hebrew speak of the Hebrew nation, o sa panahon natin ngayon, yan yung mga Hudyo, yung bayang Israel, na karamihan ng mga Hudyo noon ay sumisigaw na si Kristo ipako sa krus. And then yung Greek, mga lahi ng Griego doon, kasi nasakop sila ng bayang ng Greek nation ni Alexander the Great. Okay? Kaya malaking impluwensya ng Greek sa mga Hudyo. At yung ibang mga Hudyo rito, even yung mga disciples, mga apostles, ay may lahing Greek, half Jew. At yung mga taong ito ay sumisigaw din kay Kristo na ipako sa krus. Okay? Yung majority, hindi lahat, yung majority. Kasi yung iba doon, mga disipulo ni Kristo na nandun na tumatangis, lalo na yung dalawang babae, si Mary Magdalene at yung Mary, the mother of Jesus. Yung Latin speaks of Roman government, na ang governor is si Pilato at yung mga sundalong nandoon. Si Pilato o si Pontius Pilate o Poncio Pilato sa Tagalog ay naghugas hindi ng plato kundi ng kamay niya dahil wala siya nakitang kasalanan kay Kristo. Ang nagdemand na parusahan si Kristo ay yung mga tao. Ang karamihan ay mga Hudyo na si Kristo ay ipako sa krus. At yung mga Roman soldiers ang nag-execute, na nilatigo siya ng mga Roman soldiers. Tapos siya ay ipinako sa krus, ang nagpako mga Roman soldiers, di ba? Yung kanyang damit ay pinagsugalan ng mga Roman soldiers. At nung si Kristo ay namatay, tinusok siya ng sibat ng isang Roman soldier. At lumabas yung tubig at dugo sa katawan ni Kristo. Number 2, yung Hebrew, Greek, and Latin ay nagpapakita ng mga language ng mga tao rito. Na yung Hebrew, yan yung language ng mga Hudyo ng Israelites. Noong sa panahon ng mga Griego, na-adapt nila yung language na yan. Kung kaya yung New Testament ay nasulat sa Greek. And then Latin, ang Latin, ito yung language ng mga Romans na ginagamit nilang language to, at ito ay nagamit sa mahabang panahon. And lastly, ang Hebrew, Greek, and Latin ay dito nasusulat yung unang-una yung Hebrew. Ito yung kung saan nakasulat yung original language ng Old Testament. Yung Greek, sa panahon ng Greek, na-translate ang Old Testament sa Greek language. And sa panahon ng Roman Empire, na yung scriptures, both Hebrew and Greek, ay na-translate into Latin. Maraming pong salamat sa inyong panonood. Sana po pahalagaan natin ang salita ng Diyos, ang Biblia. Kasi ang Biblia ang batayan ng katotohanan. Ang sabi ng Panginoon Kristo dun sa John chapter 8 verse 32, "And you know the truth, and the truth shall make you free." Maraming salamat po muli sa panibagong topic natin pag-uusapan. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.